Alright, 7:20 is our time. Tuloy tayo dito sa Pera at Kabuhayan. Ayan mga kababayan, kasama pa rin po natin si Dr. Anacleto Melendez, ang founder po ng The Beautiful Heart Foundation, at si Mr. Robert Francisco, Artistic Director, The Beautiful Heart Foundation. Kanina off the air, partner Jerome, partner Vicky, ay itanong ko kay Dr. Melendez yung pagiging mataas ng blood sugar ko. At nabagit niya na may isang plants na nakakatulong. Ano po, Dr. Melendez? Kanina nasabi ko yung Acitaba, no? Very well known to lower the blood pressure and also to lower the cholesterol and blood sugar. In fact, it acts as an anti-cancer agent. But there are other herbs and plants na nakakababa rin ng blood sugar. The well-known yung ating ampalaya, no? Whether lutuin mo yan with the leaves or sabi mong salad yan, nakaka-lower din ng blood sugar ang ampalaya. And of course, yung dahon, sir. Yung dahon, oo. And of course, you have to be very careful about your intake of your carbohydrates or sugar. The more processed ang isang carbohydrate, say white sugar against the brown sugar, I would suggest you better use the brown sugar than the white sugar. In fact, even rice, the white rice can cause more increase in the blood sugar compared to the brown or red rice. So anything white, pagdating sa carbohydrates, is medyo hindi masyadong healthy. So you prefer unprocessed or yung nasa red or brown. So you're saying, Doctor, na itong mga like white rice, ano po, is a source of cholesterol? No, the sugar. It's the carbohydrate content that will increase the blood sugar. Okay. Sa cholesterol, alam naman natin, it comes from fatty food, yes, no? But we know also that there is a good cholesterol because we need fats also, no? So ito yung good cholesterol, but there are also bad cholesterol, no? Na natitest yan in a blood test. We call it low density lipoprotein, yung bad, yung good naman yung high density lipoprotein. But cholesterol in general, you cannot say na hindi mabuti, no? We need, as I said, we need fats for our body also. Yes, so balikan po natin yung halamang Acitaba, Parang bago ito sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po. At saan po ba ito nakukuha? Ito po ba ay tumutubo dito sa Pilipinas? Ang pagkaalam ko niyan, it originated, I think, from Japan. Ngayon, minsan sa mga plant fair, no, yung mga sa mga tiangge-tiangge, binibenta daw yan mga 50 pesos yung maliit na paso, no. If you want to start growing Acitaba, no. Napaswerte at binigyan lang naman ako ng kaibigan ko niyan at napadami ko, no, ilang twigs lang yun, napakadaling padamihin. In fact, survives year long, no? Tag-ulan, tag-init, hindi namamatay. And the good part of it is edible siya. Let's say may umuusbong na talbos, no? Ikakat mo lang yung dulo, makakain mo, hindi siya mapait. So in my own experience, I am taking like 3 medicines for my blood pressure. Pero pag nasa sa The Charm, no, doon sa aming lugar, no, The Charm Wellness Center Resort and Nature's Park, every morning habang nagdidilig ako, nagtatanggal ako ng mga weeds, kumakain ako ng mga 3-4 na talbos niyan, fresh, wala na ako iniinom na gamot. And it lasts for 3-4 days para kumain ulit ako ng ganun. So partner Ed, parang unlike sa ibang mga medicine doctor, no, or doctor of medicine, talaga yung kanilang karaniwan kasi pag magpakonsulta tayo, yung nireresita sa atin, yung mga, kung hindi man may mga over the counter na mga medicines, pero ito si Dr. Melendez, organic yung kanyang ini-endorso, ano sir? So talagang ina-advocate po ninyo, Dr. Melendez, yung paggamit ng organic o di kaya mga herbal medicines? Yes, as a supplement, no. As a supplement. Gusto ko i-emphasize na yung mga mainstream Western drugs for hypertension, heart disease, diabetes, kung na-prescribe ng doktor yan at may rason kung bakit prescribe yan, dapat itutuloy-tuloy, no? It is not safe na itigil yan, lalo na kung super high yung mga values. Let's say, napakataas ng blood pressure, napakataas ng blood sugar, even cholesterol. So,
the standard treatment regimen na gamot muna. Pero pag bumababa na, or pwede namang sabayan yan with these herbs, at let's say kung closely monitored yung mga values na yan, and with the support of your physician na medyo open din for the supplements, baka slowly mababawasan yung gastos. So totally baka mawawala na yung mga gamot na iniinom. So wala namang contraindication ito pong mga herbal so far medicines. wala. I don't see any interaction, sabihin mo plant-drug interaction. There is no such thing as, in fact, it works as a complement, no, or a supplement, no. That's why in herbal medicine we call it complementary medicine. No, it complements with the Western medicine. All right. So, napakaganda nun dahil alam mo, sabi nga nung akin doctor partner ay dapat tatanong ko pero nabanggitan ni Dr. Meliendez na yung pag-take ng kanilang mga prescribed medicine ay hindi dapat nagtitake ng kung ano-ano kasi baka daw yun maka-trigger ng pag-serious ng kalagayan. So, here comes Dr. Meliendez saying na hindi naman pala nakakasama kundi wag lang ititigil. Ano po? Para mas klaro. Yeah, and we have the patients themselves have to tell the doctors what they are taking, no? In my experience, any plant or vegetable or fruit, wala naman talaga yan siyang bad effect sa katawan natin because ang father of medicine mismo, si Hippocrates, nagsabi na food is medicine. Food is medicine. So, I have yet to see a doctor who will contradict that because ang amin mismong ama ng medisina ang nagsabi niya na ang pagkain ay gamot. Oo. But sa kasalukuyan, sa panahon ngayon, parang iba na yata ang dating ng pagkain natin. Nagti-trigger na siya ng pagsama ng ating pangangatawan, ano? Nagiging cause na ng mga karamdaman natin, doctor. Correct. In fact, it used to be food as medicine, pero ngayon, food is a poison also. At wag naman magalit sa atin mga fast food chains, no? Mag-iingat po tayo diyan sa mga fast food dahil napakataas ng kanilang mga fat content, no? Minsan may nire-recycle pang oil. Ang kanila namang carbohydrates napakatatamis, no? And of course, yung sinabi mong preservatives na baka nagkukos pa ng cancer or carcinogenic yung iba na. And additives for that matter, ano? Ang daming mga kung ano-anong mga inihahalo sa pagkain para lumasa or sumarap. In fact, merong mga nagsasabi na dumadami daw yata ang nagiging bading ngayong panahon na ito. No? Oo nga. Nahalata din pala ni Doctor. Anong rason, Doktor? Well, ang isang explanation dyan, dahil ang manukan daw ngayon ay pinapataba ng hormones, female hormones. So, yung estrogen, kung tawagin. Ini-inject daw yung gano'n. Maingat kayong mga kalalakihan dyan. Kung araw-araw kayong kumakain ng mga fried chicken na pinataba ng estrogen, can you imagine everyday, dumadami ang hormones ng babae sa inyong sistema. Partner, siguro na parami yung kain ko ng manok. Hindi, partner, kasi gusto kong i-clarify yun kay Doktor, ano. Kasi scientifically, ganun po ba talaga yung rason? Kasi culturally, parang yung pagdami ng pagiging sa third sex ay dala ng kahirapan. Marami namang factor kung bakit ang isang tao ay naging bading or gay, ano. Kumahaba ang usapan. Multifactorial yan. It could be genetic, it could be environmental. Yes. It could be a lifestyle, no? Naging choice lang kasi mas magandang maging bading dahil nandun siya sa industriya ng larangan ng tawag dito, pelikula, no? So I mean it's a lifestyle and we respect, no? It's a choice at kung wala naman talagang sinasagasaan o we are all free to express
what we would like to do with our lives. Aha. Ang sexual partner na it's the choice, no? Aha. Oh, it's really a choice. Yes, oo. Sige, magbe-break muna ulit tayo. Idagdag ko lang pala kasi partner, kaya daw ini-injection na ng estrogen yung mga manok para mangitlog sila na mangitlog. At sa ating Oo. ating pagbabalik partner ay tatalakayin natin ano po yung kabuhayan sa A Beautiful Heart Foundation. Yes. Oo. At saka dito sa pagtatanim ng mga halaman. Tama, oo. Diyan lamang ho kayo magbe-break.